أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وقال الله سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله ثم لا ينصرون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin at dakilain ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging nag-iisang Diyos na dapat nating sambahin. Pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nating purihin ang Allah at pasalamatan ang Allah, tayo'y sumaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban na lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo'y sumaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa banal na Quran, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong sumasampalataya, tayong mga Muslim, tayong naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa totoong pagkatakot at huwag natin hayaan na dumating sa atin ang kamatayan na hindi tayo sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythuma kunt. Katakutan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala kahit nasan man tayo sa mundong ibabaw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tatalakayin natin ang isang talata na mula sa banal na Quran na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sana itong aya na ating babanggitin ay siyang maging gabay sa ating paniniwala, especially sa pagsagawa natin sa mga tungkulin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكْهُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Ito ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kanyang sinabi sa malapit nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyong kampihan ang mga taong gumagawa ng kasamaan. Huwag ninyong kampihan yaong mga taong gumagawa ng mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag ninyo silang kampihan
kahit paman sila ay pamilya natin, kahit sila ay mga anak natin, kahit sila ay mga relatives natin, huwag ninyo silang kampihan kung sila ay nakagawa ng pagkakasala, kung sila ay nakagawa ng kasamaan sa dakilang Allah, huwag natin silang kampihan, sabi ng Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nakikita natin sa ating panahon ngayon ay kabaliktaran. Bakit? Maraming mga Muslim, maraming mga kapatid natin sa pananampalataya, especially sa loob pa ng ating pamilya, nangyayari ito. This is the reality. Ito ang katotohanan. Bakit? May mga kapatid natin na kung saan nakakagawa sila ng kasalanan, may mga iilan din sa atin na kinakampihan natin sila. Bakit? Dahil sila ay malapit sa atin, dahil sila ay ating best friend, dahil sila ay relatives natin, dahil sila ay anak natin. Mismo nangyayari sa ating panahon ngayon. Especially sa ating pamilya. Bakit? May mga anak tayo na gumagawa ng kasamaan. May mga anak tayo na gumagawa sa paglabag sa mga ipinag-uutos ng Allah. Pero bilang isang padre di pamilya, bilang isang ilaw ng tahanan, ano ang iyong ginagawa? Kinakampihan mo ang iyong mga anak sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Kinakampihan mo ang iyong anak sa mga labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang sinabi ng Allah, wala tarkanu ilal ladhina zalamu. Huwag ninyo silang kampihan. Huwag ninyong kampihan yaong mga taong gumagawa ng mga paglabag, mga ipinagbabawal ng Allah. Kahit sila paman ay inyong pamilya, kahit sila paman ay inyong relatives, kahit paman sila ay iyong kaibigan, huwag ninyo silang kampihan. Pero ano ang nangyayari sa ating panahon ngayon? Mismo ang iyong anak pinapabayaan mo sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Alam mong bawal ang kanyang ginagawa, alam mong haram ang kanyang ginagawa, pero ano ang iyong ginagawa bilang isang magulang, bilang isang ilaw ng tahanan, bilang isang padre di pamilya, ano ang iyong ginagawa sa iyong mga anak? Pinapabayaan mo sila sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Alam mo sa iyong sarili na ang iyong anak ay gumagawa ng kasamaan, gumagawa sa labag sa batas sa relihiyong Islam, pero ano ang iyong ginagawa bilang isang tatay, bilang isang nanay? Lantaran na gumagawa ng labag sa batas ang iyong anak. Lantarang gumagawa sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Pero bilang isang magulang, ano ang naikontribute mo sa iyong anak? Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gumagawa ng mga haram ang ating anak. Gumagawa sila ng zina. Okay lang ba sa atin na nagsasama ang ating mga anak, babae, lalaki, pinapabayaan natin sila sa labas, nagsasama ng hindi nila maharam, hindi nila pamilya, ito ay boyfriend or ito ay girlfriend nila? Okay lang ba sa atin bilang isang pamilya? Okay lang ba sa iyo bilang isang tatay? Okay lang ba sa iyo bilang nanay na ginagawa ito ng iyong anak na labag sa relihiyong Islam? Kaya hindi umuunlad ang Islam sa loob ng iyong pamamahay dahil mismo ikaw na padre di pamilya, mismo ikaw na nanay, hindi nakikita sa iyo ang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ito ay hindi galit, bagkus ito ay pagpapalabas ng katotohanan dahil ito ang nakikita natin sa ating panahon. Ang daming mga magulang, ang daming mga nanay, tatay, na pinapabayaan nila ang kanilang mga anak sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah. Hindi ka ba natatakot na kapag ikaw ay namatay, kapag ikaw ay pumanaw sa mundo, tatanungin ka ng Allah, gumagawa ang iyong anak ng haram, ano ang iyong counterpart na magulang? Napagbawalan mo ba siya? Inutusan mo ba siyang umiwas sa mga haram? Inutusan mo ba siyang umiwas sa zina?
Dahil ito ay utos ng Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya nga sabi ng Allah, huwag ninyong kampihan ang inyong mga anak, huwag ninyong kampihan ang inyong mga relatives, huwag ninyong kampihan ang inyong mga kaibigan kapag sila ay nakagawa ng labag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Bakit? Ano ang dahilan kung bakit ito sinabi sa atin ng Allah na huwag natin silang kampihan? Dahil sabi ng Allah, fatamassakumun nar, ibibigay namin sa kanila, ibibigay namin sa inyo ang impyerno, ang apoy ng Allah. Fatamassakumun nar, ibibigay namin sa inyo ang impyerno, ibibigay namin sa inyo ang apoy ng impyerno ng Allah. Bakit? Dahil bilang isang magulang, kinukonsinti mo ang iyong anak sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal. Okay lang sa iyo na gumawa siya ng bawal. Okay lang sa iyo na gumawa siya ng labag sa relihiyon ng Allah. Kaya ano ang sabi ng Allah? Fatamassakumun nar. Sino silang kumakampi sa pagsagawa ng kasamaan, ibibigay namin sa kanila ang apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may problema ang iyong mga anak, may problema ang iyong pamilya. Bakit hindi ka naghanap ng paraan para masolve yung problema na meron sa inyong pamilya? Ang pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng ating mga anak sa relihiyong Islam, ito ay napakalaking problema. Bakit? Dahil ito ang magiging dahilan upang tayo ay makapasok sa impyerno ng Allah. Kaya nga sabi ng Allah, fatamassakumun nar, ibibigay sa inyo ng Allah ang impyerno nang dahil sa inyong pagiging pabaya, dahil sa kinakampihan ninyo ang kanilang ginagawa na mga mali sa batas ng relihiyong Islam. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay paalala sa atin. Pagkatapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ. Kapag kayo ay nakapasok sa impyerno, walang makakatulong sa inyo maliban lamang sa kagustuhan ng Allah kung kayo ay tutulungan niya. ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ. Pero hindi kayo tutulungan ng Allah dahil nandun na kayo sa impyerno. Dahil sa inyong pagiging pabaya, nang dahil sa inyong pagiging pagkampi sa inyong mga anak sa mga ipinagbabawal nilang mga gawain na labag sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, anumang problema na meron sa ating pamilya, especially sa ating mga anak o sa ating mga kaibigan, resolbahin natin ito. Tulungan natin sila. Dahil ito ay itatanong sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay kung ano ang ating nagawa para sa kanila, para mailigtas sila sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag ikaw na magulang or kapag ikaw na kaibigan, wala ka man lang ginawa para maipalayo sila sa mga ipinagbabawal ng Allah, wallahil azim, sumpaman sa Allah, ikaw ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang impyerno. Dahil sa iyong pagiging pabaya, dahil sa iyong pagkampi, dahil sa okay lang sa iyo na sila ay gumawa ng paglabag sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una, ito ay paalala sa aking sarili hanggang sa inyo. Dahil bawat isa sa atin ay may mga anak. Bawat isa sa atin ay may mga kaibigan. Ako mismo sa aking sarili, ako ay may anak. At ito ang tungkulin ko bilang isang padre di pamilya na ilayo sila sa pagsagawa ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ko lang ito responsibilidad, but ikaw rin, responsibilidad mo rin ito bilang isang pamilya na sila ay ilayo sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman." Rawahul Bukhari wa Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa inyo ang nakakita, ang sino man sa inyo ang makakita na gumagawa ng kasamaan, ang iyong kapatid, ang iyong anak, ang iyong relatives, o ang iyong kapamilya, nakita mo sila na gumagawa ng paglabag sa batas ng Allah, mga ipinagbabawal ng Allah, nakita mo sila na ginagawa nila ito, falyughayyir biyadihi, tulungan mo sila sa pamamagitan ng iyong kamay. Ituwid mo sila sa pamamagitan ng iyong kamay. Ang ating mga anak, kung sobra na ang kanilang mga ginagawang pagbabawal, kung sobra na yung mga ginagawa nilang kasamaan, mga ipinagbabawal ng Allah, pwede natin silang ituwid sa pamamagitan ng ating mga kamay. At kung hindi mo kaya dahil mahal mo sila, ituwid mo sila sa pamamagitan ng iyong dila. Anak, huwag mo itong gawin. Haram yan, zina yan. Nagsasama kayo na hindi kayo halal. Naggumagawa kayo ng mga hindi ipinag-utos ng Islam. Gumagawa kayo ng mga ipinagbabawal sa Islam. Yun, ituwid ninyo sila sa pamamagitan ng inyong dila. At kapag hindi ninyo kaya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pamamagitan ng inyong mga panalangin, sa pamamagitan ng inyong puso, idua ninyo kay Allah na sana maging matuwid na ang iyong mga anak sa pagsagawa ng kasamaan. Sila ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsagawa ng kabutihan. Wa dhalika adhaful iman. At yun na yung pinakamahina, pinaka-weak na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang isang magulang, responsibilidad natin ng ating mga anak. Ayaw natin na sila ay makapasok sa paraiso. Ayaw natin na sila ay makapasok sa impyerno. Kahit nga masaktan sila dito sa mundo, kahit masuntok, kahit na sila ay madisgrasya, ayaw natin. Paano pa kaya pag sila ay makapasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya hanapin mo yung mga paraan para mailigtas mo ang iyong anak sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ilayo mo siya sa mga ipinagbabawal. Solusyonan mo yung ginagawa nilang zina. Solusyonan mo yung ginagawa nilang mga ipinagbabawal. Ituwid mo sila, kapatid, sa pananampalatayang Islam. Dahil ito ay napakalaking pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag hindi mo sila itinuwid, kapag hindi mo itinama yung mga pagkakamali nilang ginagawa. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay paalala sa atin bilang isang mananampalataya. Huwag kayong masaktan sa aking mga sinasabi. Huwag kayong masaktan sa sinasabi ng ating mga scholar dahil lahat ng kanilang mga sinasabi, ito ay makakabuti sa atin. Ito ang magiging dahilan upang mapalayo tayo sa impyerno ng Allah at makapasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal salatana wa du'ana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.